Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po ay sama-sama po nating luwalhalitiin at papurihan po ang ating Panginoon sa araw na ito. Tayo po ay magbigay pugay sa pangalan ng ating Panginoon. At ngayon pong ating aawitin ay tungkol po sa wala pong pinakamabisang pangalan na pwede nating tawagan, kundi po ang pangalan ng Panginoon. So, ang pangalan po ng Panginoon ay tunay na maraming magagawang mabuti sa ating buhay. Lalo na po tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, nawawalan tayo ng hope, nawawalan po tayo ng pag-asa sa pagkilos, sa mga paggawa natin sa araw-araw. Ang Panginoon lang po natin ang siyang talagang dapat nating tawagan, at sa kanyang pangalan lang po natin makakamtan po yung tunay na kapayapaan. Let us all sing. Jesus, the most beautiful name of all names. Jesus, the only name that brings healing and strength. When I speak your name, mountains move, chains are loosed. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I've known. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lonely one, Jesus. Oh, Jesus, the most wonderful name of all names. Jesus, the only name that brings freedom and hope. When I speak your name, mountains move, chains are loosed. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I've known. You're
Panginoon, salamat po, Lord, sa araw na ito na ipinagkaloob mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord. Salamat po sa laging pagpapadama mo, Panginoon, sa amin ang inyong presensya, sa anumang mga bagay na ginagawa namin sa aming mga tahanan, sa aming gampanin, sa aming mga trabaho, Panginoon. Lord, lagi ka, Panginoong, nandyan at patuloy ang paggabay mo sa bawat isa. Wala po kaming nais na ibigay ngayon sa araw na ito, kundi ang papuri, pasasalamat sa inyo, sa lahat ng ginagawa mo para sa aming Panginoon. Nawa, Panginoon, sa simpleng mga bagay na kung saan ay dapat kaming makalakad ayon sa nais mo, ay maibigay namin, Panginoon, sa iyo upang lagi naming maluwalhati ang pangalan mo. Tunay, Panginoon, ng aming tunay na pagsamba ay ang aming buhay sa araw-araw, Panginoon. Ang aming mga testimonya, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na aming nakakasalamuha. So, Lord, we're asking you, Lord, to continue, Lord, to continue to make us strong in your love, O God, na kami, Panginoon, may patuloy na malakas sa iyo at patuloy na maglingkod sa iyo. Sa kabila, Panginoon, ng mga pinagdadaanan ng bawat isa, mga kapatid, ng mga Pilipino sa panahong ito, ay nais namin, Panginoon, na papurihan ka at itaas ang pangalan mo. Ang araw na ito at ang araw-araw ng aming buhay ay dapat naming ibinabalik ang lahat ng papuri, ang parangal sa iyo, Panginoon. Sapagkat pangalan mo lang, Panginoon, ang dapat naming itaas. Pangalan lang ni Jesucristo ang aming dapat tawagin. We are worshiping you, O God. We give you thanks. In the mighty name of Jesus, our Lord and Savior, Amen. Patuloy namin nais na awitan ka, Panginoon. Samahan mo po kami, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay. When I speak your name, mountains move, chains are loose. When I speak your name, darkness flees. It has no hold on me. Jesus, the most beautiful name that I've known. You're the exalted one. Jesus, you have the power alone. You lift the lowly one. Jesus, we give back all the praises, all the thanks in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Everybody say, Amen. Amen. Okay, muli po magandang umaga sa inyong lahat. At tunay nga na isa sa mga side effect or direct effect ni COVID-19 sa atin, aside from physically, matamaan ho tayo ng sakit, yung mental effect sa atin na nag-create siya ng takot sa bawat isa po sa atin. Actually, hindi lang po yun ang epekto na sa atin eh. Nagbibigay rin po siya ng kumbaga maling kaisipan na dahil nung nagkaroon po ng COVID-19, automatically na tigil po lahat ng mga mass gatherings eh. Kaya nga ho yung mga schools, yung mga sasakyan, yung mga transportations, pati mga mass gatherings kagaya ho ng churches, bigla pong natigil. Ano po? So, ang nangyari, ang akala ng mga mananampalataya, dahil kay COVID-19, na-stop na ang pag-worship kay Lord. Kasi bawal lang pumunta sa church eh. Bawal nang mag-corporate worship. Ano po? Yan po yung isang maling kaisipan na naidulot po sa atin yan. Pero kung titignan po natin, actually, yung COVID-19 po, siya po yung ginamit pa upang ibalik ho tayo sa tunay na pagsamba. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi nung na-prevent na ho yung mass gatherings at yung mga tao po nasa bahay na lang, ibinalik po ni COVID-19 ang mga tao sa tunay na pagsamba.
Kasi po, ang tuloy na pagsamba po is not about going to church. Ano po? Ang tuloy na pagsamba po ay hindi lamang po pagpunta sa church tuwing linggo, pagsasama-sama, sabayang pagkanta, pag-awit, pagdarasal, pagtitake ng Lord's Supper sabay-sabay sa church. Hindi lamang po diyan ang true act of worship. Bagkus po, ang true act of worship ay yung totoong pag-surrender ng sarili mo, no, pag-separate ng sarili mo, pag-practice ng holy living, at pag-surrender po sa kalooban ng ating Panginoon. No? Ito po sinasabi ko, matatagpuan po ito sa Romans 12:1. At ang title po nito ay True Worship. Basahin po natin yung Romans 12:1. Ito po yung sabi ni Paul. Therefore, I urge you. Nakita nyo yan, yung sabi niyang therefore. No? Actually, si Paul, nung sinabi niyang therefore, ibig sabihin, meron pa siyang dinidiscuss na una pa sa chapter 12 ng Romans. Of course, yan yung Romans 1 hanggang 11. Ano po? Tingnan po natin, balikan po natin yung chapters 1 hanggang 11 ng Romans. Doon sa chapter 1, bumati siya. Pagdating ng chapter 2, diniscuss ni Paul na lahat po ng tao ay nagkasala hanggang chapter 3 yan. Ano? Pagdating sa chapter 3, sa kalagitnaan, diniscuss niya yung kamatayan ni Kristo, yung kapangyarihan ng kamatayan ni Kristo. No? Pagdating diyan sa chapter 4, diniscuss niya po ni Paul yung kahalagahan ng salvation in Christ. And then pagdating sa 6, yung struggle sa kasalanan sa 7. At pagtapos niyan, nung napatunayan na ni Paul sa kanyang book of Romans na si Jesus Christ lamang ang tanging daan upang tayo ay maligtas, ito na, nung tapos ka nang tumanggap kay Kristo at ikaw ay ligtas na, so what now? Yun yung tanong. Ito po yung karugtong. Ano po? Sabi niya, therefore, I urge you, brother. So, nung naligtas ka na, itong sabi ni Paul, therefore, ayan, yung salita niyang I urge you, ibig sabihin, nangungusap ako sa inyo. Namamanhik ako, ipinapakiusap ko na alang-alang, sabi niya ganyan, in view of God's mercy, na dahil sa habag ng Diyos, sabi niya ganyan, offer your bodies as a living sacrifices, holy, pleasing to God. And this is your spiritual act of worship. Binanggit ito ni Paul yung true worship o yung true spiritual act of worship na akala natin ang true act of worship ay pagpunta lamang sa church at sabay-sabay pananalangin, pag-awit, pakikinig ng mensahe, sabay-sabay na pagtitake ng communion. Akala natin yan yung true act of worship. Pero ang sabi ni Paul, hindi. Ang true act of worship, according to this verse, it includes 3 things. Yan. Number 1, ito po, true worship happens when we offer our lives to God because of what He did. Ayan, number 1, ano po? Ang tunay na pagsamba nangyayari kapag in-offer natin yung ating sarili kay Lord sapagkat kasi ito talaga siya. Ano po? Kaya tayo nagwo-worship kay Lord hindi dahil para maligtas. No. Kaya tayo nagwo-worship kay Lord hindi para may mahingi tayo o para i-bless tayo. No, hindi. Kaya tayo nagwo-worship kay Lord kasi ang sabi ni Paul, in view of God's mercy. Nakita po ninyo ito, no? Ang basehan po ng pagsamba natin sa Kanya dahil sa tayo ay niligtas niya. Logical lamang na nung niligtas ka ng Panginoon, of course, automatically, pag-aari ka na niya. Lord natin siya. Nagpapasakop tayo sa Kanya. Sumurrender na tayo sa Kanya. And ito po, patuloy tayong mananampalataya at magsasamba sa Kanya. Patuloy, complete surrender po yung ating buhay sa ating Panginoong Jesus. Tandaan po natin, pagans offer sacrifice to obtain mercy to their gods. Tandaan niyo po yan, Pero sa Christian view, si Lord ang nag-provide ng sacrifice upang tayo ay makaka-obtain ng mercy. Yung mga pagano po, sila po yung nagsasacrifice para bigyan sila ng habag o para kaawaan sila ng Diyos nila. Samantalang tayo, mga kapatid, si Lord na yung nagbigay ng sacrifice and si Lord na yung nagbigay ng mercy sa atin. And because of that, yan po yung pinakadahilan natin na para tayo ay sumamba sa ating Panginoon, na tayo magpakababa, magpasubmit, and to surrender our lives to the Lord. So number 1, ito po, true worship happens when we surrender our lives to God. Our lives to God because of what He did. Pangalawa po, ito po. True worship happens when we offer our lives to God. Sabing ganyan, when we offer our lives to God as a living sacrifice, holy and acceptable. Nangyayari po ang tunay na pagsamba kapag in-offer mo yung sarili mo na living sacrifice, holy, at saka ka magiging acceptable. Take note of this. Tingnan po ninyo, binanggit ni Paul yung body. Anong kahulugan nito? Actually, kapatid, hindi lamang po yung body ang kailangan mong i-offer. Actually, it's more on the body. Ayan, po.
Actually, ang discussions na gustong ipalabas o ipahatid dito ni Paul, tingnan niyo po ito, no? Nung niligtas tayo ng ating Panginoon, nung tinanggap mo siya bilang Lord and Savior, ayan ano, of course, ang naligtas naman ho sa atin, yung kaluluwa natin, yung espiritu natin, yung hindi nakikitang part sa buhay ng tao. Eh. Ngayon, nung naligtas na yung hindi nakikitang part sa buhay ng isang tao, yung invisible part sa buhay mo, of course, para mas lalong makapaglingkod kay Lord yan, para mas lalong makapagsamba kay Lord yan effectively, at para magampanan yan yung kanyang purpose kay Lord in this fallen world, kailangan ng katawan yan. Kaya binanggit ni Paul dito, yung katawan. No? Yung espiritong niligtas ni Jesus na nagmamay-ari ng katawan na yan, kailangan pati ang katawan na yan i-reclaim ng Panginoon. Kailangan dyan maging haing buhay, living sacrifice, holy, nang sa gayon maging acceptable sa ating Panginoon. Take note of this. No? Sa Old Testament, sa Old Testament, yung mga priest nung araw, especially nung panahon po ni Moses, sila po yung nag-o-offer ng sacrifice. No? Of course, pipili sila ng pinakamainam na hayop, no? Yung unblemished, yung halos perfect, yung walang sakit, yung malinis, yung walang mga kuto, kung walang mga sugat. Tapos kakatayin nila, pagkatapos sa kanila i-offer kay Lord. At before that, yung high priest pala magko-consecrate ng sarili niya. Gagawin yan, maliligo, mag-aayos. Actually, magkakaroon pa nga ng spiritual preparations yan bago siya pumunta doon sa tabernacle, doon sa holy place, at i-offer yung kanyang hayop para doon sa mga Israelites. Ganyan po ang act of worship nung araw. Pero po, sa panahon po natin, kapatid, hindi na po ganyan. Hindi na ho kailangan ng high priest, hindi na ho kailangan ng hayop. Alam niyo po kung ano kailangan? Yung sariling buhay mo, yung body mo, which includes yung pinaka-whole being mo. No, actually, hindi na kasama yung body, pati yung spirit mo, yung mind mo, yung buong pagkatao mo, yung buong buhay mo, isa-sacrifice mo, kapatid, kay Lord na haing buhay. Kasi po, tandaan po natin, ang isang hayop na patayin na, actually, wala nang magagawa yan eh. Pero ang isang haing buhay, may magagawa para kay Lord yan. Kasi gumagalaw yan eh. Active yan eh. Living organisms yan. So ang gusto ng Panginoon sa atin, bilang taga-offering ng ating sarili, gusto niya ikaw ay buhay. Hindi half-dead, at lalong hindi dead, at lalong hindi double-dead. Ayan. Ang gusto ng Panginoon, kapatid, alive, active ka, buhay na buhay ka, para marami kang ma-accomplish para sa ating Panginoon as you serve Him and as you worship Him. No? So yan, number one is yung living sacrifice. And then yung pangalawa, holy. Ano ibig sabihin ng holy? Sa Greek, hagios. Ibig sabihin, you are separated. Ano po? Kapatid, bakit nais ng Panginoon na tayo ay ma-separate? You know what? It is simply because the devil wants us to win back. I-win back tayo ng demonyo eh. I-isnas niya ulit tayo palayo kay Lord, papalapit sa Kanya, papalapit sa kapahamakan eh. Kaya ang nais ng Panginoon, kung ano man yung mga unholy activities mo nung araw na pwedeng mag-defile sa buhay mo, sabi ng Panginoon, pakialisin mo na yan. Kasi holy ka na, separated ka na eh, dinalisay ka na, ikinonsecrate ka na eh. Kaya kita hiniwalay para magkaroon ng paglilingkod, solid na paglilingkod sa ating Panginoon. Yun ang gusto niya sabihin sa atin, kapatid. Kaya niya tayo hiniwalay kasi tayo ay soul property na ng ating Panginoon. So yan ang gusto ng Panginoon. Kailangan nangyayari po ang true worship when we offer ourselves as a living sacrifice, holy, and then pangatlo po, saka ho tayo nagiging pleasing sa ating Panginoon. Third thing, yung pangatlo po, na upang masabi po natin na tayo po ay nagkakaroon ng true worship, aside from we worship the Lord because of what He did, aside from we worship the Lord through offering our lives as a living sacrifice, ito po, we offer our lives to God as what? Pangatlo, we offer our lives to God voluntarily all the time. Ayan. Ito ang tanong, active ka nga, buhay ka nga. Kaya lang ang problema, hindi naman mahagilap. Hindi naman volunteer. O kaya active nga, malakas. Kaya lang ang problema, pilit naman. Ang nais ng Panginoon, kapatid, voluntarily. Tsaka, laging present. Ayan o. As we offer our lives to God voluntarily all the time. Tandaan po natin, sabi po rito, yung ginamit na term ni Paul, offer. Sa King James, present your bodies as a living sacrifice. Yung saitang offer, tsaka yung present. Alam nyo ba, sa original Greek, ang ibig sabihin po niyan, it means definite commitment to the Lord. Ayan, Once na ikaw ay nag-offer, kailangan once and for all yan. Parang yung commitment ng mag-asawa,
na once that they committed sa harapan ng Panginoon nung sila'y ikinasal, na nag-commit sila sa kanilang marriage vow, na nag-commit sila sa kanilang kanya-kanyang asawa, kapatid, kailangan until the end, hanggang sa mamatay sila, yung commitment na sila'y Mr. o Mrs., kailangan panindigan nila. Ang gustong sabihin dito ni Pablo, once na tinanggap mo si Christ, once na i-present mo yung iyong buhay kay Kristo na living sacrifice, holy, ang sabi ng Panginoon, kailangan tuloy-tuloy yan. There ain't no turning back. Wala nang magbaback out. Kailangan tuloy-tuloy na yan and kailangan presently active ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. And alam niyo po mga kapatid, by doing that, by doing these three things, kapag ka nagsamba tayo dahil sa ginawa ng Panginoon sa atin, kapag ka nagsamba tayo sa Kanya at in-offer natin yung ating sarili na buhay at banal, at kapag ka ginawa natin palaging available yung ating sarili, kapatid, diyan po nangyayari ang true worship. Dito na po ako magtatapos. True worship happens when we offer to God our body as a living and holy sacrifice, which includes what we do in our everyday lives. Akala natin ang pagsamba, kapatid, pang-linggo lang, sa church lang nangyayari. Pero you know what? Tinuro sa atin ni COVID-19, tsaka ni Paul ngayon, na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang nangyayari tuwing linggo sa church lamang, kundi nangyayari sa bawat buhay natin. When you offer out your life as a living sacrifice, holy and acceptable to the Lord, diyan po nangyayari ang tunay na pagsamba. Nangyayari ang tunay na pagsamba kapag lagi ka nagpapasalamat kay Lord because of what He did unto you, kapatid. Na ikaw ay diligtas niya, binigyan ka na niyang grace and mercy. Nangyayari po ang tunay na pagsamba kapag sinasabi mo palagi kay Lord, Lord, here I am, Lord. I am present, Panginoon. Gawin niyo po kung anong ipapagawa niyo sa akin. Sabihin niyo lang po kung anong ipapagawa niyo sa akin. Sabi po rito, prevention of mass gatherings, although it stops us from church or corporate worship, kapatid, alam niyo po ang nangyari dyan, mga kapatid, it creates an opportunity, it creates an opportunity to have an intimate and personal worship to the Lord. Nakita niyo ang ginawa ni COVID-19, halos lahat ng mass gathering, pinatigil niya. Pero kapatid, bagamat walang mass gathering, bagamat separated tayo ngayon, bagamat hiwa-hiwalay tayo ngayon, bagamat lahat halos pinigilan, kapatid, pero ito'y nag-create ng opportunity to be alone with the Lord. Na ikaw lang at si Lord lamang. At ikaw yung mismong sarili mo lang, na bagamat mag-isa ka, kapatid, dito naman nagkakaroon ng intimacy kay Lord eh. Di ba pagka one-on-one? Na alam ni Lord kung sino ka, alam ni Lord kung ano yung laman ng puso mo. Sabi ko, siguro, although nalulungkot tayo na wala nang mass gathering, wala nang masasayang kantahan, wala nang mga tugtugan, pero kapatid, sabi nga, pagka ikaw na lang mag-isa sa buhay mo, socially distance ka, walang mass gathering, alone ka lang, diyan kapatid, lumalakas ang presensya ng Diyos. So kahit na anong mangyari, kapatid, meron man tayong corporate worship o meron man tayong personal worship sa ating Panginoon, gawin palagi natin yung tatlong bagay. Kaya tayo nagwo-worship kay Lord dahil doon sa ginawa niya. Nagwo-worship tayo kay Lord as a living sacrifice, holy and acceptable. At nagwo-worship tayo kay Lord sa pamamagitan ng pagiging available natin sa Kanya. So yan lamang po, magandang umaga po mga kapatid. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aalala sa ating Panginoon at napakahalaga po nito na ating ganapin sa tuwing unang araw ng Sanlinggo dahil ito po ay sa pag-aalala sa ating Panginoon. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa 1 Corinthians 11 verse 26 hanggang sa sumusunod. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang saro, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na hindi na nararapat ay nagkasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat, siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, saka kumain ng tinapay at uminom ng saro. Sapagkat ang kumakain at umiinom
ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Dapat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hatulan. Dapat kung tayo'y hinahatulan, parurusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong hatulan kasama ng sanlibutan. Dito po sa ating binasa, dapat nating bigyan ng pansin ang salitang ito dahil kapag hindi natin sinisiyasat ang ating mga sarili, ay tayo po ay mahulog sa pagkakasala sa ating Panginoon. So tayo po ay manalangin, tayo po ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat ng marami dahil nag-alay ka ng iyong buhay para sa aming mga makasalanan. Salamat ng marami dahil patuloy mong ipinaalala sa amin ang kahalagahan ng pag-aalalang ito dahil alam namin na kayo ang Diyos na nagligtas sa amin sa cross ng kapahamakan. Dahil dito, Panginoon, patuloy naming ikaw ay pinupuri, pinasalamatan dahil kami, Panginoon, ay bagamat makasalanan, tinanggap mo kami dahil kami ay pinalaya mo dahil sa iyong pagkabayubay sa cross. Lord, minsan pa dinadalangin ko po sa inyo ang lahat ng mga tao na gumanap sa pag-aalala na patuloy mong ipabatid sa kanila na ang kahalagahan nito ay dahil sa kanilang pagkatanggap sa muli sa inyo, Panginoon. Lord, minsan pa sa oras na ito, kami ay patuloy na lumalapit sa inyo na sa pamagitan nito ay kami ay patuloy na magkaroon ng kalakasan sa aming pang-araw-araw na buhay bilang mga anak ng Diyos na naglilingkod sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Okay, tayo po ay dadako na sa bahagi ng ating pagkakaloob. Gusto ko pong bigyan ng pansin ang talata na ating babasahin sa oras na ito. Na ito po ay napakahalaga dahil tungkol sa pagtutulungan ng mga magkakapatid na mga mananampalataya sa Macedonia. Ang sabi po sa banal na kasulatan sa 2 Korinto 8, talataang 1, na ganito po ang sinasabi: Ngayon mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang ginagawa ng mga iglesia sa Macedonia dahil sa biyaya ng Diyos sa kanila, kahit na dumaranas sila ng maraming pagsubok, masayang masaya pa rin sila. Kaya nga maging lubos silang mapagbigay sa kabila ng kanilang matinding kahirapan. Pag nagpatotoo ako sa inyo na kusang loob silang nagbibigay ng higit pa nga sa kanilang makakaya, sapagkat sila na mismo ang paulit-ulit na nakikiusap sa amin. Nabigyan sila ng pagkakataon na makatulong sa mahihirap na mga mananampalataya. Higit pa nga ang sa aming inaasahan ang kanilang ginagawa dahil una sa lahat, inialay nila ang kanilang sarili sa Panginoon at sa amin. Ayon sa kalooban ng Diyos, dahil sa kanilang ginagawa, ay pinakiusapan namin si Tito na manumbalik sa inyo at tapusin ang inumpisahan niyang pangungulikta sa inyo sa tulong sa mga kapatid sa Hudiya.
dito po ay bagamat sila ay talagang dinanas nila ang matinding paghihirap, ay pinakita nila na hindi lamang sa kahirapan, hindi lamang sa kaginhawahan, na tayo po ay makagawa ng mga bagay na makatulong sa ating kapwa. Ang pagbibigay at ang pagtutulong sa ating kapwa ay napakahalaga dahil ito po ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo ay magkaisa sa pagtutulungan sa anumang paraan. So purihin natin ang salita ng Diyos sa oras na ito. Okay, tayo po ay magpasalamat sa ating Panginoon sa ating pagtatapos sa ating gawain sa umagang ito. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, Diyos na dakila, salamat ng marami sa iyo, Panginoon, dahil patuloy mo kaming ginabayan sa aming gawain at patuloy mong ibinigay sa amin ang salita na siyang nagbibigay sa amin ng inspirasyon sa bawat araw ng aming mga buhay. Lord, minsan pa patuloy naming itinataas ang iyong dakilang pangalan dahil ang bawat segundo ng buhay namin na iyong ibinigay at ipinagkatiwala ay minsan pa patuloy naming gamitin ito sa magulong sanlibutan ito dahil alam namin na kami ang inilagay mo sa kalagitnaan ng mundong napakalaki na sobrang dami ng pagkukulang sa iyo. Kaya Lord, minsan pa dinadalangin namin sa inyo na bigyan mo kami ng kalakasan at kababaan ng loob para kami, Panginoon, ay magiging asin at ilaw ng sanlibutan ito. Lord, minsan pa dinadalangin ko po sa inyo ang aming pastor, ang buong pamilya niya, ang lahat ng mga namumuno sa iglesyang ito. Patuloy naming dinadalangin sa inyo na kami ay patuloy na maglingkod ng tapat at patuloy na gamitin namin ang aming paglilingkod sa inyo na mayroong pagpapahalaga sa mga salita na ibinigay mo sa amin. Tunay, Panginoon, na ang salita na ibinigay mo sa amin ay ang aming katawan na isang haing buhay na siyang ibinigay mo sa amin na halimbawa na gamitin namin ito na isang mahalagang sangkap na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin dahil alam namin, Panginoon, na minsan pa ginamit mo kami at kami, Panginoon, ay magiging instrumento sa lahat ng mga tao sa magulong sanlibutan ito. Lord, dinadalangin ko po ang lahat ng mga anak mo na nasa malayong lugar. Sila, Panginoon, na patuloy na sa sakripisyo sa kanilang mga pamilya. Patuloy mong igawad sa kanila ang pag-iingat mo at patuloy na paggabay. Ilayo mo sila sa anumang kapamakan at patuloy naming hinihiling sa inyo na ang pagpapala ang siyang patuloy mong ipagkaloob sa mga kapatid namin ito. At dinadalangin ko rin po ang aming mga misyon na ito, Panginoon, ay patuloy na ginaganap ng inyong mga lingkod na alam ko, Panginoon, siya ay ginagamit mo sa lugar na kung saan dinala mo siya para maglingkod sa pagmimisyon. At patuloy naming dinadalangin sa inyo ang proteksyon, ang pagpapala sa kanya na siyang patuloy mong ipagkaloob sa aming mga kapatid. Lord, minsan pa dinadalangin ko po ang aming bansa. Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan ang aming presidente, ang lahat ng kabinete, at maging sa mga namumuno sa ekonomiya ng aming bansa. Lord, patuloy mong igawad sa kanila na magkaroon sila ng takot sa iyo na gumawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais dahil alam namin, Panginoon, na sila ay naglilingkod sa kanilang kapwa at sa bayan, na sila ay patuloy mong
bigyan ng karunungan upang magawa nila ang lahat ng mga bagay na ito. Lord, patuloy naming binabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan sa iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen. Tanggapin natin ang pagpapala buhat sa ating Panginoon Kristo, ang kalwalhatian, ang pagmamahal ng ating Diyos, ang siyang ating lahat. Ingatan niya tayo sa ating pang-araw-araw na buhay mula ngayon, noon, ngayon at magpakailanpaman. Amen.